andon ang pagkakataon sa atin na kahit kung ngayon po dadako sa ah, pagkakataon sa bawat isa na bumati. Sige po, bati po tayo sa ating mga kasama. Atin kay Sir Martes, bati ka. At kung mayroon kang gustong ipagpasalamat sa Lord o patotoo, ay pwede mo na rin isama, banggitin mo na din. Magandang umaga po sa lahat, sa ating Panginoon. Salamat po sa Lord, kahit ganun po, ano man pong nangyayari sa ating paligid, nakaka-survive pa rin po dahil sa Panginoon. Amen. Salamat po sa Diyos. Kahit minsan po lagi akong tinutokso na magpa-vaccine. Ang sinasagot ko lang po, God is good. Aalis na po sila, hindi na nila ako pipilitin. Amen. Amen. So, si Nanay Linda, batiin mo naman yung mga kasama natin at kung mayroon kang gustong ipagpasalamat sa Lord. Purihin ng Diyos sa kanyang kabutihan. Amen. Ang pinasasalamatan ko po sa Panginoon Diyos ay ang patuloy niyang pagbibigay ng biyaya sa pamilya ng manugang ko. Hallelujah. At sa akin na mga pinasasalamatan ko, Panginoon, kahit na ako'y may nararamdaman, ay pilit din niya akong binibigyan ng kalakasan. Sa Sister Mency, Doc, 3 araw po ako kahiga, hindi ako makakilos, masakit ang buong katawan ko. Pero purihin ang Diyos sa kadakilaan at kabutihang ipinabibigay niya sa akin. Kaninang umaga nakabangon po ako, parang nabawasan yung sakit ng sikmura ko. Lumipat nga ako doon sa ibang sa kabila, parang kapaglibang. Nagtatawagan po kami nila Sister Merly, Sister Tess, ba't wala pa akong po si Doc? Baka wala tayong gawain ngayon dahil ako sa Baguio. Sabi ko ganon, dahil sa signal. Pero purihin po ang kabutihan ng Diyos, Sister Mens, Doc. Kung bumalik po ako dito sa bahay, tignan ko yung FB ko, nakita ko nga may gawain. Kaya tinawag ko kagad si Cedric, ako pa nung pipindutin ko, may gawain kami. Kaya purihin ng Diyos po sa kabutihang ginagawa ng Panginoon sa aking buhay. Hallelujah. Amen. Thank you, Cedric. At ngayong oras na to, dadako na tayo sa salita ng Diyos, sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Isang malaking kagalakan po ang pagbahagi ko ng salita ng Diyos sa oras na ito. At nawa po sa mga makakapakinig ng maiksing mensaheng ito ay magbigay ng encouragement at dagdag kalakasan at hamon sa atin pong ginagawang paglilingkod sa ating Diyos na Panginoon. Sa mga oras po ito, ang atin pong pag-aaralan ay matatagpuan natin sa aklat ng Daniel chapter 6 beginning verse 3 hanggang 28 po ito. Subalit medyo mahaba. Tuon natin po na lang dito sa umpisa sa 26 ng Daniel chapter 6 sa mabuting version po. Iniuutos ko sa lahat kong nasasakupan na matakot at umalang sa Diyos ni Daniel. Siya ang Diyos na buhay at magkahari. Hindi mawawasak ang kanyang kaharian at mananatili habang panahon ang kanyang kapangyarihan. Purihin po ang Panginoon.
At pinamagatan ko po ang atin pong pag-aaralan sa gabing ito na peaceful person. Hallelujah. Tunay po na sa buhay ni Daniel, sa talata pong ito, kung umpisahan po natin sa 6 chapter 1 hanggang 28, makikita po natin dito ang iba't ibang mga pinagdaanan ni Daniel sa kanyang buhay. Sa kabila ng kanyang katapatan sa Panginoon, sa kabila ng kanyang kasigasigan sa paglilingkod sa Panginoon, marami pa rin pumupuna at maraming nais bumaksak o ibaksak siya. So, sa kanya pong kalagayan dito po sa Daniel chapter 6, makikita po natin na kahit ganun ang nangyari, ay naging panatag at binigyan siya ng kapanatagan ng Panginoon sa kanyang kaisipan. At lalong-lalo na sa kanyang ginagawa sa palasyo ni Haling Dario. Alam niyo po, napakasarap isipin na sa kabila ng mga pangyayaring ito, mayroong katulad ni Daniel na nandoon yung marubdob na pagnanasa na ipakita niya sa buong kaharian ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran ay Diyos na buhay at di nagbabago. Maging sa panahon po natin ngayon, alam ko po na dumaranas tayo ng iba't ibang klaseng mga pagsubok, iba't ibang klaseng mga problema. Subalit ako po ay nananampalataya na kapag ito ay binigay natin sa Panginoon, ito ay pinaubaya natin sa Diyos, ang lahat ng bagay ay magiging maayos. Lalo na po sa panahon ngayon ng pandemic. Mahigit o kulang 2 taon na natin itong nararanasan. Subalit, ako po ay nananampalataya na sa mga tunay na anak ng Diyos, hindi niya pababayaan. Kaya, huwag po tayong magulmihanan sa pandemic na ito. Pagkos ituon natin ang ating paniniwala, pagtitiwala, at higit ang ating pong pag-asa na siya lamang ang makatutulong sa atin po. Hallelujah. So, sa buhay po ni Daniel, istorya pong dito, ay makikita natin na sa kabila ng katapatan niya sa palasyo, dahil sa mga taong naiinggit sa kanya, nag-usbong ang pagnanasa, gustong angatan itong si Daniel, na ang akala nila sa gagawin nilang pagsisipsip o gagawin nilang paninira sa hari, ay maibabaksak nila si Daniel. Hanggang sa sila mismo ang humamon sa hari na gumawa ng batas para makita at para masaksihan nila na sa katulad ni Daniel ay bumaksak siya at madaigan nila si Daniel, sapagkat ando doon ang katapatan na ginagawa ni Daniel, kaya siya ay pinapatnubayan ng Panginoon. Kaya sa buhay natin, kahit na maliit na bagay, anuman ang pinagagawa ng Diyos, maging tapat po tayo. Asahan po natin na hindi po tayo iiwan, hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Hallelujah. Tunay nga po na dito sa atin pong talata na ating binasa, paano ba natin, how to peaceful person? Paano mo makamit? O anong sikreto para lalo at para manatili ang panatagan sa inyong buhay? Una po, ang dapat natin gawin, focus your life in our qualities. Dito po sa Daniel chapter 3 Daniel chapter 6
verse 3. Sabi po dito, si Daniel ang naging pangunahin sa tatlong tagapangamahala at ang mga gobernador dahil sa pambihiran niyang karunungan. Dahil dito, inisip ng hari na siya ang gawing tagapamahala sa buong kaharian. Isa pong malaking pribilehyo na si Daniel ay gawing tagapamahala sa buong kaharian. At dito na po nag-uusbong ang inggit, galit ng mga nasa paligid niya. Kaya po gusto nilang ibaksak si Daniel. Tuloy po natin sa 4. Kaya ang dalawang kasama niyang tagapamahala at ang mga gobernador ay humanap ng ibibintang kay Daniel upang huwag matuloy ang magandang balak ng hari para sa kanya. Ngunit wala silang makitang pagkat laging tapat si Daniel sa kanyang tungkulin. Yun po yung isang napakaganda na katangian para manatili ang kapayapaan dito sa buhay ni Daniel. Yung katapatan sa kanya pagkatao. Na kahit po sabihin natin walang nakakakita, kahit sabihin natin siya lang o maraming nasa paligid niya, nananatili ang katapatan sa kanyang puso na alam niya na ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran minsan hindi siya iniiwan, hindi siya pamabayaan. Hallelujah. Tunay po na walang pakialam si Daniel. Ginawa ni Daniel, ang sekreto ni Daniel, hindi niya inalintana ang mga taong nasa paligid sa kanya. Hindi niya pinansin, hindi siya nanghina. O kung tayong mga tao, iisipin natin na maraming kumukutya sa atin, maraming nagkakaisa sa atin, parang baka gusto na natin give up. Pero si Daniel hindi po. Sapagkat alam niya na yung kanyang ginagawa ay may patutunguhan at alam niya na kanyang ginagawa ay nasa tama. Kaya sa buhay po natin ngayon, ano man ang nararanasan natin, problema, ano man ang nararanasan natin suliranin sa buhay, tandaan po natin, may Diyos tayo na handang tumulong. May Diyos tayo na handang sumama. At may Diyos tayo na nakatabay sa atin para tayo ay patuloy na bigyan ng kapanatagan, patuloy na bigyan ng kaayusan, at higit patuloy na bigyan sa puso ng pag-ibig at kagalakan na sa ating paglilingkod ay panatag tayo. Hallelujah. Focus your life in our qualities. I-focus natin sa gusto nating gawin. I-focus natin sa hinaharap nating paglilingkod sa Panginoon. Tandaan po natin kapag ganyan ang ginawa natin, tulad ng ginagawa ni Daniel, walang mga tao na makapaninira, walang mga bagay, walang anay na sisira sa maganda niyang layunin. Ganun pa man po kung tutuloy natin ang talata na to sa 6. Maraming pamamaraan pa rin ang ginawa ng mga kaaway sapagkat nakikita nila na nahuhulog na at lumalapit ng gusto ang loob ng hari para kay Daniel. Hindi po sila tumigil, at kahit hindi sila tumigil, hindi rin tumigil itong si Daniel para patuloy at patuloy na gumawa ng tama sa kanyang buhay. Kaya kung ikaw na alam mo ang pagkatao mo ay patuloy na hinuhubog ng Diyos, huwag kang mag-alala sa tama yung kanyang ginagawa, hindi sa kapahamakan mo. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Yun po yung number 1. Focus our life in qualities. Number 2 po, focus your life
or focus your life in our discipline. Dito po sa Daniel chapter 6 verse 10. Ganito po ang sinasabi. Medyo malabo po yung aking ilaw. Nang malaman ni Daniel na ang gayong kautusan ay nalagdaanan ng hari, siya'y umuwi. Umakyat siya sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan at sa tapat ng bintanang nakaharap sa Jerusalem ay lumuhod siya at nanalangin sa Diyos 3 beses maghapon gaya ng kanyang kinaugalian. So, dito po sa talatang ito, bigay na po o na-audio ko na po ng kanyang mga basher, ang Haring Dario, na magawa ng batas na si Haring Dario lamang ang sasambahin, wala ng iba. Subalit dahil po sa katapatan ni Daniel, hindi po siya sumunod. Hindi ibig sabihin ay sinusaway niya ang hari, sapagkat alam niya sa kanyang buhay, sa kanyang puso, na sa pagsamba ay walang iba lamang sambahin kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Walang iba. Kaya our discipline, disiplinahin natin ang ating sarili. Ibigay natin ang nararapat na parangal para sa Panginoon. Bilang isang tagasunod ni Kristo, bilang isang Kristiyano, ibigay natin para sa Hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos ang nararapat na parangal sa Kanya lamang. Sabi doon, katulad ng kanyang nakaugalian, siya ay nananalangin 3 beses. Alam nyo, hindi lamang ipalawakin natin ang talatang ito, hindi lamang sapat para sa kanya ang manalangin, maging ang pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos ay kanyang ginagawa. Ang pagbabasa ng salita ng Diyos, sapagkat napakahalaga po nito. At ito yung partner na dapat natin ginagawa, ang pananalangin at ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Kung paanong ang batas dito sa kaharian ni Haring Dario ay natatag dahil sa hari, ganon din yung batas na gusto niyang panatilihin sa kanyang puso, yung salita ng Diyos. Hallelujah. Peaceful person. Napakasarap na sa buhay o sa panahon ngayon, bagamat may mga bagay na gumugulo sa kaisipan ng mga tao, maging sa mga Kristiyano, may humahatak, may humahati. Subalit, kung atin pong titingnan, ang ginawa ni Daniel na paninindigan para makamit niya ang kapanatagan bilang isang tao, kapanatagan bilang isang tagasunod ni Kristo, makikita po natin at mararamdaman natin na laging sumasa atin at laging sumasama ang ating Panginoon. Napakasarap po sa isang pakiramdam, lalong-lalo na sa isang anak at tapat na Diyos, na ang mga ginagawa natin o ang mga gagawin pa natin ay patuloy na iaasa natin sa Diyos, sapagkat ang mga bagay pong ito, sabi nga, wala tayong magagawa kung tayo hiwalay sa Panginoon. At ang napakaganda po nito, kung atin daw pong ibibigay o uunahin ang kanyang kaharian, ay idaragdag niya ang lahat ng ating pangangailangan. Imagine ang ginawa ng Panginoon sa buhay ni Daniel. Hindi niya inalintana ang mga tao, hindi niya inalintana ang mga naninira sa kanya, bagkos focus lang siya sa ginagawa niyang paglilingkod. Focus lang siya sa ginagawa niyang pagtitiwala sa Panginoon. At ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa kanya. Imagine, nung time po na yon,
sila'y naghanap ng butas kay Daniel. At ito yung alam nila na ikababaksak ni Daniel. Kala nila talo na si Daniel. Sapagkat sa mga sumusunod na talata, dahil sabi, ang utos ng hari ay hindi mababali. Kaya ang nangyari po, si Daniel ay napatunayan na lumabag sa ibinabang utos. Na bagamat mabigat ang loob ng hari, dahil ito'y batas, ito ay magaganap. Kaya siya po ay hinuli, sinistensyahan, hinulog o ihulog sa kulungan ng mga leon. Subalit ang isang maganda rito, nakikita po natin na dahil sa katapatan ni Daniel na ginawa, mismong ang hari ang nag-intercede para sa kanya nung siya ay dinadala na sa kulungan ng mga leon upang hindi siya kainin at hindi man lang siya magalusan o masaktan ng mga leon. Yan po ang nakalagay dito sa Daniel chapter 6. Kung babasahin po natin. Kaya mga magulang at kapatid, nawa ang ginawa pong example na ito sa talata ni Daniel ay magsilbing inspirasyon para sa atin kung papaano sa buhay natin ang mga dumarating o anumang mga kagulimahanan ang darating, maging panatag pa rin tayo sapagkat ito ang nais ng Diyos sa mga anak niya na tumutupad at gumaganap sa gusto niya. Maging peaceful person po tayo. Maging peaceful person ang bawat isa na sumusunod sa ating Diyos na buhay. Opo, kung talagang titingnan natin ang nangyayari sa ating paligid, kalulungkot. Pero dahil alam natin na may pinagtitiwalaan tayong Diyos na buhay, na hindi nang iiwan, hindi po nagpapabaya sa kanyang mga pangako, makakaasa po tayo. Ang kapanatagan ay makakamit natin sa tulong ng Panginoon. Ito ang nangyari kay Daniel. At doon sa bandang huli na talata na atin pong binasa, makikita natin na nung mag-uumaga na, gulong-gulo. Itong hari ang gulong-gulo. Itong si Daniel ay tahimik na nagpapahinga sa kulungan ng mga leon. Agad niyang pinuntahan at sinilip itong si Daniel. Kaya naman po doon sa bandang huli, makikita natin na parangalan, na papurihan ang Diyos na pinaglilingkuran ni Daniel. At higit sa lahat, galing sa hari ang utos na yun na lamang ang kanilang sasambahin at pupurihin na Diyos. Hallelujah. Maraming salamat po sa sandaling oras at panahon na naging kabahagi ako sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Nawa po sa maiksing ito na atin pong pinag-aralan ay makadagdag ito ng inspirasyon sa bawat isa. At alam ko po na ang bawat isa ay may pinagdadaanan, nakagulimahanan sa kanilang isipan at puso. Subalit, kung i-apply po natin at isa sa puso ang ginawang example kay Daniel, tandaan po natin ang kapanatagan, ang kapayapaan, at higit ang nag-uumapaw na pag-ibig na nagmumula sa Diyos ay patuloy nating makakamit at patuloy nating matatanggap. Tulad ni Daniel, sa kabila ng lahat ng mga nangyari, hindi po siya nagrebelde, hindi po siya nagalsa. Nabagamat nung huli, nasa panig na siya ng hari, pero hindi pa po siya nagmalaki. Sa buhay po natin, wala tayong dapat ipagmalaki sapagkat ang Diyos na ating pinaglilingkuran
hindi yun ang nais niya sa ating buhay. So, focus your life in our qualities and focus your life in our discipline. Asahan po natin na ang kapayapaan at kapanatagan ay maikakamit at maibibigay ng Diyos para po sa bawat isa. Maraming salamat po. Tayo po yung manalangin. Hallelujah. Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, patuloy ka namin pinupuri at patuloy ka namin dinadakila. Salamat po sa mga oras na ito. Salamat Panginoon sa pagkakataon na ibinigay mo upang sa maiksing sandali pag-aaralan namin ang istorya ni Daniel at ito'y magbigay hamon at inspirasyon sa bawat isa sa amin. Ama, ikaw ang patuloy at patuloy na sumama lalo na sa makakapakinig na mensaheng ito na ang pagtitiwala sa iyo ay ibigay mo ng 100% sa mga anak mo. Pagpalain mo ang bawat isa na makikinig at nakakapakinig ng aming mensahe mo, Panginoon. At higit sa lahat, pagpalain mo ang bawat isa na patuloy na nagtitiwala sa iyo at umaasa sa iyo, Panginoon. Pagkat alam namin na wala kami magagawa kung kami po ay hiwalay sa iyo. Tunay nga, Panginoon, na sa mga sandaling ito, patuloy na manguna ka sa lahat ng mga nararanasan ng mga tao, Panginoon, lalo na sa pandemyang ito. Ang kapanatagan ang ilagay mo sa puso ng bawat isa. Salamat po na marami. Sa iyo ang lahat ng papuri, pagluwalhati. Sa pangalan ng Hesus Kristo. Amen and amen. Amen. Praise God. So, salamat sa buhay ni Pastor Michael sa pagbabahagi sa atin ng salita ng Diyos. Tunay na napakaganda ng mga salita ng Diyos na kanyang binitawan, ng kasaysayan ni Daniel, ano? So, doon natin makikita sa buhay ni Daniel yung ang patuloy natin na katapatan sa Lord sa kabila ng lahat ng ating mga difficulties in life, yung nararanasan natin. Actually, hindi talaga madaling mabuhay sa mundo, no? Wala namang madaling bagay. Lahat talaga ay kinakailangan Pinaghirapan. natin pagtagumpayan, pinaghihirapan, yan, no? Pero sa lahat ng bagay na ating kaharapin, basta patuloy tayo nagtitiwala sa Lord, nandun yung kanyang pagsama. Imagine Amen. si Daniel, ang actually ang mahirap doon sa kalagayan ni Daniel, yung mga nando sa kanyang kapaligiran, no? Yung bang halos lahat ng tao sa paligid niya ay against sa kalooban ng Lord, no? Kaya pati pananalangin niya ay sinilip para siya'y maparusahan. But then, tinampunin niya yung resulta ng kanyang katapatan sa Lord. Even the lion, ano, kahit ang mga leon ay tumatahimik at nagsasara ng bibig. Pagka ang isang tapat na lingkod ng Diyos ay nasa kapahamakan, ano? So, praise God po rin ang ating Panginoon. Salamat sa buhay ni Pastor Michael. And so sa pagpapatuloy natin ngayon, ayan, baka nandyan na si Pastora Michelle. Kanina hinihingan natin ng pagbati at kung anong kanyang maaring ibahagi sa atin para sa ating kalakasan na kanyang bilang patotoo, karanasan sa Lord. At baka pwede na rin natin siyang hingan, sabi nga nito, hingan na rin natin siya ng awitin. Pastora Michelle, ka lang ba dyan? Yes po, magandang umaga po. Praise the Lord. Makita pa lang po kayo ay lumalakas na, amen? Yung makita mo yung mga lingkod ni Lord na nagpapatuloy, amen? So, purihin po ang Panginoon sa salita niya. Talagang
nais ni Lord na manindigan ang mga anak niya. Amen? So, Kristiyano ka, hindi ka Kristiyano, nakakaranas po tayo ng iba't ibang pagsubok. Mas lamang po tayo kasi meron tayong kakampi. Amen? We have a living God na alam natin na pagtatanggol tayo. Amen? So kahit po kami na mga lingkod din ng Panginoon ay nakakaranas ng mga iba't ibang pagsubok. Pero lahat po yan, amen? Lahat yan ay gagamitin ng Panginoon upang maitaas ang kanyang pangalan. Amen? Maluwalhati siya. Amen? Kaya rewarding naman po. Amen? Fulfilling naman. Kasi God is a great rewarder po sa lahat ng ating pagtatapat sa Panginoon. Mas tatapatan niya. Amen? Alam ko po, 30 years old na ako at naranasan ko yung mga katapatan ng Panginoon. At alam ko po kayong mga lingkod ng Diyos, mga intercessors, marami din po kayong naranasan ng katapatan ng Panginoon. Kaya patuloy po nating alalahanin yun. Amen? So yung pong awitin, hallelujah. Ito po yung awitin na talagang lagi kong inaawit, yung pong goodness of God. Amen? So, wala po akong gitara dito. Nandito po kasi ako sa tahanan ng aking magulang. So, wala po akong instrumento. Pero, nais ko pong handugan ng Panginoon kahit a cappella lang po siya, no? Hallelujah, Jesus. I love you, Lord, for your mercy never fails me. And all my days, I've been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In my darkest night, you are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. Oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Amen. Praise God. Amen. Praise God. The goodness of God. Amen. Sa bawat hininga, sa bawat pagkilos, no? Pahayag natin ang kabutihan ng Lord. So salamat Pastora Michelle sa buhay mo, sa pagpapaunlak mo sa amin ng isang napakagandang awitin, ano? So it is really a blessing. Sabi mo na kinakabusan mo ko. Hallelujah. Sige pa, kantahin po natin yung Kay buti-buti mo, Panginoon. Amen. Kay buti-buti mo, Panginoon. Bawing nanay. Lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong mamahal. Ang iyong walang hanggan. Minsan pa po, kay buti-buti mo.
Kay Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat mo pagmamahal. Ikaw ay walang hanggan. Ulit sinasamba ka, dakilang Diyos, dakilang Diyos. Sa Panginoon. Nang ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos sa amin na mahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos, dakilang Diyos, sa Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y mabuti ang Diyos sa nagmamahal. Mabuti ang Diyos sa amin nagmamahal. Amen. Hallelujah. Yes, papakuri. Ayan po. Well, anyway, siguro hindi na po tayo pakatagal pa. Ano po, alam ko ay, umabot na po 12 na. At sa pagkakataon pong ito ay hingan natin ulit ng mananalita ang ating pong mentor, ang ating pong doktor. Purihin po ang Diyos, sa matagumpay muli na ating pong gawain ngayon. At umaga na ako natulog kaya medyo alas 3 na po ako natulog kaya medyo na late po tayo at hindi natin na share agad yung link, ano? So this week ay share natin kaagad yung link para makapag-invite kayo sa iba nating mga kapatid at kamanggagawa at sama-sama tayo sa pagpupuri sa Panginoon through online na ganito at napaganda na tayo po tayo. So lagi lang po tayong mag-ingat at tumayo sa salita po ng Panginoon. Pastor Michelle, golden year kay mama mo, no? Blessed birthday kay Pastor Wilma. Ayan. Thank you po. Kumusta dyan sa papa mo at sa mga kapatid mo? Yan sa kay Pastor Ray. Kumusta dyan? Sige. Happy birthday. Pahatid mo ang aming pagbati ng maligayang kaarawan kay Pastor. Opo. Salamat po. Okay. So, closing prayer ba tayo? Oh. Okay. So, pwede lang tayo sa ating mga pag-interview. So, closing natin ang mga gagawin. Muli po, sagahan tayo sa susunod na Martes. Sa po ng umaga ay muli po tayong magsama-sama. Okay, maraming po tayo ngayon. Panginoon, maraming salamat sa nagtagumpay ng gawain nito. Salamat po Diyos, hiling sa kagalingan ni Nanay Linda, sa kanyang trabaho sa pagmumura, nagtatila kami ng kompleto ng Panginoon. Maraming salamat po Panginoon. Lord, po sa lahat po ng mga kasama namin ngayong umaga, hindi namin nakasama Lord God, nagsasalita po kami ng pagpapala. Maraming salamat sa buhay ni Cortez, Martin, Lord, patuloy mo i-provide ang lahat ng pangailangan nila. Ingatan mo ang kanya pong mga anak, maging si James na ibang bansa, Panginoon. Maraming salamat po patuloy kang gumawa sa buhay po ng Panginoon. Salamat po, maging sa buhay po ni Pastor Michel,
Salamat po, Tay. Ikaw po ang nakakaalam ng pangangailangan ko at pinagdadaanan ng iyong tulong na tulad dahil patuloy po ako sa sitwasyon ng pagpapala sa kanyang buhay, sa mga asawa, anak, sa mga magulang, lahat po ng kapatid namin sa konsepsyon ng Panginoon. Patuloy po ang Diyos sa inyong mababuti sila, sa inyong kabutihan, sa inyong biyaya. Salamat po, Ama. Pagpalain rin po ang Sir Mary, bagamat wala siyang audio ngayon, nakikita po sa kami, Panginoon, sa inyong siyang pagpapalain, at sa kanyang hangarin na makarating sa kanya, sa inyong Panginoon, ay i-grant. Maraming salamat po, Ama. Muli po, nagkakasalanan sa iyo ang araw na ito, Panginoon, at ang buong ng linggo, Lord God. Patuloy ang iyong pagbabalot ng iyong kapangyarihan at banal na dugo sa bawat sa amin, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming kapasir, ng Panginoon Gagawa, mula kabisya, Panginoon, sa aming mga sitwasyon, bakuna, bakabel, at lahat ng pastoran, mula ng Damo, Bisayas, Luzon, Panginoon, pag-intulan namin sa ibang bansa, Lord God, ang aming gagawa sa Dubai, sa Singapore, Lord God, patuloy o Diyos ko kung gumawa, maging ang aming pong kaibigan, pastor dito sa India, pastor Nares, Lord God, patuloy siyang gamitin. Salamat sa Panginoon, at lahat po, Panginoon, ng mga kahilingan sa kapanalangin na hindi man namin nabanggit ngayon, tinataas po namin sa iyo, as well as ang aming bansang Pilipinas, patuloy kang maharin sa mga patuloy kang gumawa sa bansang ito, lalo na po mga nagsusunod sa amin, patuloy ang Diyos na buhay, gumawa sa iyo ng kalooban, maruma ang iyong plano, Panginoon, sa aming gusto na mangyari, Panginoon, yung plano ang iyong ibabaw, ang salita ang siyang mga ibabaw, at kung ano po ang nasulot sa iyong salita, pangituloy na mananampalataya mo ay mananatiling nakatayo lamang, natiling lumalala sa lamang sa iyong kalooban, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, sa iyo po lahat ng papuri, pasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Amen.